May bags na pangigsuot. Allow sa pag-celebrar sa pagkamatunumanon sa Ginoo. Ingat pa nila ang Domingo sa espesyal na adlaw. Pinaka-espesyal ng adlaw si Simana. Tungkol kay karon ato sa nga simbahon ug makalipay kita nga hiusa isip mga kanakan sa Ginoo. Gihangin ako ang tanan sa pagtindog palihog. This morning, I pray to God that He will bless us to bless Him. Ang ato mga kasing-kasing, pagbati ko noon mag-focus na ito sa Ginoo. Siya lang ang dapat nagpuno sa itong mga hunahuna o ginawad ko ng mga igsuon, itong mga trabaho, mga problema, ito naman, mga panginahanglan, handom sa kinabuhi, mga negosyo, pangitaan, dili sila mag-ilog sa lugar sa Ginoo sa ato karong mga hunahuna o sa atong pagbati. Let us bless the Lord, our Savior, the Creator, our God, and the owner of our lives. Joyfully, atong daigo ng Ginoo. Ready? Say, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, gives a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Rich in love and slow to anger, Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Amen. From that century nga nahingpit ang Biblia pulong sa Ginoo, dagan mga tao nga nag-reject, mga tao nga tuod, isunog. But this book still stands. Amen. This is
the foundation of our faith and our hope. Of course, the Lord Jesus Christ. And in it, we found the truth, we find the truth. The Bible, understanding ang pulong sa Ginoo. Buktong butang magpapili ng Lord sa eternidad. The Word of God. Mga igsoon, let us sing the Bible stands. Ready? Sing. The Bible stands like a rock that made the rain. Storms of time. Its pages burn with the truth eternal and echo, with the lights of love. The Bible stands though the hills may tumble into this when the earth shall crumble, I will put my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain towering far above the works of men. Its truth like never was refuted and is only perfect. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will put my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. My inspiration is lasting, even all its precepts I will obey. The Bible stands though the hills may tumble, it will firmly stand when the earth shall crumble. I will put my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Salamat. It's really good. Sa makapoy ta sa mga butang nga dili paghimaya sa Ginoo, but to give a deep and great relief or release sigh after singing, it's really a good one. Amen? To God be the glory. Atong andamon ito mga kagalingon sa pagpaminaw sa minsan sa pulong sa Ginoo. And this time, maminaw tag-una, minsan sa pulong sa Ginoo, pinagiso sa ka-special rendering, special song. The earth has
salamat sa minsay sa awit. Ug salamat sa Ginoo karon nga adlaw. Gihatagan na sab kita niya higayon nga maka fellowship, maka simba, magkatigom para sa pagdaig sa iyang pangalan. Now karon nga buntag, gusto na ko i-share sa inyo ang usa ka topic about din sa 1 Peter chapter 2 13 to 17 nagkaisugot about submission to the governing authorities. Please open your Bible din sa 1 Peter chapter 2 13 to 17. Hingangin ko sa pagtindog 1 Peter chapter 2, 13 to 17. Basahin niya na ako sundalan sa inyong mata. Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme, or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. For this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Ang Ginoo mag-bless yung ulo. Kung tanaw kita karon sa ato ang palibot, nasay kita nga tungod sa sala nga misulod sa kalibutan, wala lang kini siya nagdala og kamatayon, kundi nagdala kini siya og kagubot. Tungod kay ang tao naging selfish, ang tao gusto na siya nga siya ang masunod. Now sa tuwang nasod, no? Dili na malilong nato na ang protest bisag kinsa nga president. Nabit sila ikasaway ug na sila gusto nga ipahimo, maybe kini nga mga tao na sila gustong himuon nga wala masunod. That's why protesta sila, against sila sa government. Kung amo kini nga mga tao nga wala nakadala og armas, napay ginatawag nga insurgency. Mao kini nga mga tao nga nag-rebelde o nagsaka sa bukid o nagdala og armas, ipakigbatok sa ato government, pinagi sa dala og armas. Pero kabalo mo dili na kini siya nabot sa mga unbelievers. Even sometimes sa mga Kristohanon na kini siya nga klase nga kinaiya. Kini ginatawag nga rebellious. Na kung nakita dili gusto against sa ato nga kabubuton, against sa ato ang kaugalingon ang gipahimo sa ato ang government, mao kana siya nga nakitay saway. Now dili lang kana siya sa ato nga panahon, kundi sa time usab ni Peter and ni Paul. Ang basaw na to ang 1 Peter ang strong yun nga sulat, no? May tungod sa pag-submit, sa pag-obey, sa pag-follow sa ato nga government, si Peter and Paul. Basa na to sa Romans chapter 13.
Now, ang sa ato nga verse din si Peter, ang iyang gisulatan, mga Kristohanon nga nag-undergo persecution. Persecution nga gikan sa authority, gikan sa government, gikan sa mga tao nga nagpalibot ini. Now, ang kasing-kasing din ang sentro din sa atong text no sa 1 Peter chapter 2 13 to 17 na sa verse 15. That it is the will of God that by doing right, you may silence the ignorance of foolish men. Sa mga Kristohanon, sa gisulatan ni Apostol Peter, ato na yung mga critics sa ilahan. Ato na yung mga negative na istorya against sa ilahan. Kung ingon ni Peter din nga mapahilom nimo sila, mapahilom nato sila, taliwala sa mga istorya against sa tua, sa inyo pinaagi sa paghimo o tama. Okay? Nga dili kita mo retaliate, dili kita mo balos sa ilahan. Kabalo mo, ang ato ang pinakamaayong example nga mapakita sa ilahan, mao kini siya ang mupahilom sa mga istorya against ato ang mga Kristohan, against ato ang pagtuo. Siguro lahi ra ato ang Christian living karon ug sa ilang panahon, no? Dili wala din nato experience ang grabe nga persecution sa tuang Christian life. Now, how you live as a Christian? Kung paano kita nagakinabuhi nga Kristohanon, usa kini ka ebidensya of the transforming power of the gospel. Ang pagkausab sa kinabuhi, ang lahi nga kinabuhi sa uban nga mga tao, nagapakita kini siya sa gahom sa maayong balita sa tuang kinabuhi. The powerful witness comes when a person gives someone the gospel. O kung sa ato nga pag-share ang atong kinabuhi, napakita nato daan nga maayo, ang atong kinabuhi na transform, now dili na siya lisod. Ug mao kini siya nga ingon po niya ni Peter din, importante kini siya sa tuang kinabuhi. That the transforming power of Christ is made evident not only by what you say, but by what you are. Kung unsa kita. Now, dili si Apostol Peter, naghatag siya og advice sa mga Kristohanon, sa mga gipang persecuted Christian, nga dapat mao kini siya ang ato nga view, mao kini siya ang ato nga pananaw sa ato nga sa ato nga kinabuhi. Now, dinhi sa 1 Peter, si Apostol Peter naghatag siya og tulo ka pamaagi that we must view our life in three ways. Number one, mo kini siya yung isa dinhi, tanaw nato atong gagalingon as an alien in verses 11 to 12. Mabasa nato din no? Mga dumuduong kita, dili kita taga dinhi, taga lain lugar kita, taga langit kita. Amen. Second, tanawon nato atong gagalingon as a citizen in verses 13 to 17. Then ikatulo, as a servant in verses 18 to 20. Now, dapat balance kini siya. Now, si Peter, ang mga Kristohanon niya yung gisulatan, gigituluan niya nga kining mga kalisod, kining persecution nga ito nga naagyan kang temporary lang kini siya, kaya naman, dili kita din sa kalibutan, kundi dito kita tagalangit kita. Pero, samtang nagapuyo kita nini nga kalibutan,
citizen usab kita nili nga kalibutan ug naa kitay responsibilidad nga ginakuptan. Ug paano kana nato himuon nga sa diin dili maguba ang atong testimony, dili maguba ang atong pagka-Kristohanon. Nga walay kasaway ang atong mga silingan. Nga dili sila moingon nga Christian man na siya, Baptist man na siya, taga-Sunday man na siya, nagasimba din na niya, anong ang niyang kinabuhi, dili man maayo, mamoy maguna-una nagsupak sa ato ang government. Mao kini siya dinhi ang topic dinhi nga gigisgutan ni Peter. So gidinhi si Peter nakita niya ang Kristohanon as an alien, as a citizen, and as a servant. O dinhi aduna kini siya relasyon sa kung paano kita nagakinabuhi o paano kita ginatanaw sa kalibutan. Ginatanaw kita sa kalibutan as an alien o ginatanaw kita sa kalibutan as a citizen. Maayo kita nga citizen dinhi sa panabo. And they must recognize us as a servant. Okay? Servant kita sa Ginoo o servant usab kita sa naa sa authority sa ato. Kabalo mo kung maguba ang ato ang kredibilidad. Maguba ang ato ang testimony. Kung ma-fail kita magkinabuhi nga kanabitaw na usab nga kinabuhi. Kung mao kini siya nga importante kini siya nga ato ang ma-discuss. Importante kini siya nga ato kini nga ma-apply sa ato ang kinabuhi. We are aliens in the world. That is, we live at a different level. We live a heavenly kind of life. We live the life of God. Doon nga na-separate kita, doon nga wala kita nakikuban sa sistema nini nga kalibutan. Ang pulong sa Ginoo nagkonsulti that we are to set our affection on things above, not on things on the earth. We submit to greater authority than any earthly authority. Slow nga ang once gani nga ang kalibutan, ang authority din sa kalibutan, ingon sila nga don't preach. Don't read your Bible. Don't go to church. Ug mao kana siyang time nga mo-disobey kita sa ato ang government. Mao kana siya ang gisulti dinhi ni nila Paul sa Acts chapter 4 verse and Acts chapter 5. Okay? So mao kini sa dinhi ang ato ang hisgutan karon, we are in the world, not of the world. Pero adunay kalahian ang ato ang kinabuhi as a Christian. Asa man ikaw nagatrabaho karon, private company, government, or naa ka may boss, importante nga masabtan kin nato as long nga dili against sa pulong sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoong ipahimo sa imuha, you must obey. Ang Kristohanon dapat ilado siya nga nagasunod, nagasubmit, nagapailanom sa tuang government. How we are to conduct ourselves as a citizens. Yes, nagalangit kita. Pero dili na ito kalimtan. Nania kita nini nga kalibutan. Naay mga balaod kita nga sundon. As a Christian, it is necessary to obey sa tuang government. Sa gina-impose nga balaod sa atong government. Basta dili siya against sa kabubuton sa Ginoo ug sa pulong sa Ginoo. No, kung tanang ang background sa gisulatan ni Apostol Peter
kini nga mga grupo, kini nga mga Kristohanon, no? Dili sayon ang ilang gigian. And verse 12, ginatawag silang evildoers. Evildoers, do nga maayo ang ilahang ginahimo. Instead nga tawagon sila nga Christian, ang tawag sila evil doers. Kung tanaw na to ang background, no, sa church nga ilang nga gisulatan ni Peter. Sa unang nga panahon ang mga taga mga Hudiyo kalagutan. They hated Jews ni mga Rome, no? And Christians were viewed as simply a sect of the Jews. So naapil sila, persecute sila. They were also accused of insurrection, rebelling against Rome and all human authority. The early church was also accused of atheism. Dili na ito ma-imagine, no? Nga nagasimba sila sa buhay nga Diyos, but still i-accuse sila nga wala sila nagasimba sa tinuod nga Diyos. Yes, tinuod ka na siya sa time sa Rome, tungod kay kung mo-refuse ka to worship the many gods of the pagan nations, including Caesar in Roman Empire, was an atheist. Okay? Then the early church was also accused of cannibalism. Tungod kay dini nag-base sila sa gingon ni Jesus Christ, except you eat my flesh and drink my blood, you have no part in me. Og nagasulti sila nga kanang mga grupo evildoers, tungod kay nagakaon sila og mga tao. Mong kunang nila nga sulti. Now, ang pangutana, sa karon nga panahon, pareha ba ug sa una nga panahon? Yes, men still hate God. They still reject Jesus Christ. Pero sa nagakalahi-lahi nga form. Sa una nga panahon, gi-reject nila si Jesus Christ. But karon usab, may mga grupo nga gina-reject nila si Jesus Christ. Do nga ilang pangalan sa church na ay Jesus Christ, pero gi-deny nila si Jesus Christ nga Ginoo. Gi-deny nila si Jesus Christ nga tao. Ug ingon nila nga si Jesus Christ gamay nga Ginoo. Dili ka na siya mao ang gitudlo sa pulong sa Ginoo. Ug mao kini siya ang challenge, no, sa mga Kristohanon. Nakita ang atong pigyan pag kinabuhi nini nga kalibutan is balance. We are to live in such a way that in spite of all the false accusation, persecution, hatred, we might still turn the hearts of people to Christ by the evident transformation of our lives. Ug mao kini ang nasa unahon natin ni Peter. Gusto niya nga pinaagi sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Pinaagi sa kausaban sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Ilang pahilumon ang mga critics. Mga tao nga against sa tuwa nga pagtuo. Ug mao kini siya ang isa dinhi, mao kini pag-submit as a Christian bilang anak sa Ginoo. Mao kini ang challenge kanato karon, no, nga buntag, that we must submit ourselves to the governing authorities. This is mao kini siya ang gisulti dinhi sa pulong sa Ginoo, that we must submit ourselves to the governing authorities. To submit, to obey, to follow, pagpailanom sa tuang government. Now, ang question, why we must submit ourselves to the governing authorities? Nganong mo submit mo kita?
pwede pa ba sir nga bisag against sa kuha nga kasing-kasing, against sa kuha nga kabubuton, still mo submit ako? Yes. Kaya nga naman, because it is the command of God. Yung sa tini, be subject for the Lord's sake to every human institution. Now, ang international standard version of ang King James, murag ang ilang translation is submit. Okay? Sa government. Submit yourselves. That is the command. Okay? Subo ka na siya sa Ginoo. Now, nganong sulti ka na ni Peter, kung siya, submit yourself. Now, kinsa yung gisultian ng government? Maayo ba ang government? No. Dautan. Grabe ka dautan nga leader sa time ni Peter. Pero ingon siya sa mga Kristohanon, dili ta mag-rebelde. Musubmit ta sa unsa ang balaod, no? Nasa ilang una-una, nasay kita nga si Peter, nasa ilang una-una nga bilang mga baguhan pa nga mga Kristohanon, nasa sila ang una-una nga tagalangit ko, dili ko taga-kalibutan, unya inganion tanila, naghimo tag maayo, nagsimba ta sa Ginoo, inganion tanila. Na tendency nga ang mga Kristohanon mao kini ang himuon. So the natural result is to rise up in self-defense and maybe even to retaliate. Okay? Wala ako'y party ni nga kalibutan. Dili ko taga-kalibutan. Kung dili taga-langit ko. So, may tendency nga mao kining himuon sa mga Kristohanon sa time ni Peter. But God does not want such behavior from us. He doesn't want us to think that we can act in any way that we want because we are not answerable to human institution. In fact, gusto sa Ginoo sa tuwa to demonstrate self-restraint, to demonstrate virtue, to demonstrate concern about community, to seek peace in the community, to do all we can to prevent trouble. Dagan kita nga madunggan kung sa man ang ato ang leader, sa man ang ato ang president ay sad to say, no? Sad to hear sa mga gikan sa mga anak sa Ginoo, sa mga Kristohanon. Kung nakakita niya na kasing-kasing, stop. Ang pulong sa ginagsulti, submit yourself. Command gani, simple nga command. Submit yourselves. Sa mga Kristohanon, sa time ni Peter, mapuggan nila, mapahilom nila ang ilang mga critics, pinaagi sa pag-obey, sa tanan ng mga balaod, and respect all the authorities. Okay? Now, ang word nga submit yourselves is a military term, meaning to arrange in military fashion under the commander. It's talking about being subject. Then, ang pinaka-the best na translation in is put yourselves in an attitude of submission. Pagpaubos, no? Ug mao kana siya ang kinaiya. Kabalo mo sa unang panahon, mao kini ang kalainan sa mga Kristohanon ug sa dili mga Kristohanon tungod kay ang attitude of submission and humility sa unang panahon usa kini ka kinaiya nga talawan para sa mga dili Kristohanon, no? Kung naa kanini nga kinaiya kini mo submit, kini magpaubos para sa ilaha, talawan ka. Pero mao kini ang virtue nga gusto sa Ginoo nga naa sa atoa. God
God wants us to be humble, submissive, in the midst sa mga godless, Christless, sinful, wicked nga mga tao. Ug mao kini ang klase nga kinihiyang nga gusto sa Ginoo sa atoa. In Proverbs chapter 24:21 to 22, fear the Lord, my son. Fear the king as well. Do not associate with those who always insist upon change, because disaster will come to them suddenly. Who knows what is misery both may bring. Ingon ni Peter dinhi, ingon ni writer sa Proverbs, do not associate with those who are given to change, the rebels. Kining against ato ang government. May usa ka anak sa pastor nga gipa-eskwela niya sa UP Davao. O may gani kinabantayan niya. Hapit na dala sa kanabinong nagaingon nga nagadalag placard nga kwan. Sitaw na, huwag matakot. Naga-protesta no naman din nga mga grupo nga pang-convince, nagapang-recruit, naga-brainwash against ato ang government. Then di na siya inahinay, di na mag-start antod nga magdala ka nag-armas someday kung brainwash ka na. Na mga protest, acts of civil disobedience, violations of the law. Ay pinabasa ang article, no? Post mo siya sa Facebook. Dito sa Cebu, i-implement na nila ang no entry policy sa mall or sa madto. O ang mga negative nga mga comments dito isulti bantay lang ng miyora ng sulod election dili na gini makadaog. Nga wala ka na siyang kineya sa ito nga Kristuhan. Mao kini siya. Kung mao kini ang ato nga makita sa ato nga palibot. Pero mao kini siya. We are never commanded to do that. We are never commanded to do that. Ang pulong sa Ginoo simple lang ayo. Submit yourselves. In Romans chapter 13 verses 1 and 2, ingon niya si Paul, kinahanglan ang tanang tawo magpasakop nga masinugdanon sa mga punuan sa kagamhanan, kay walay laing pagbulutan gawas sa gikan sa Dios, ug ang mga anak karon mga tinukod sa Dios. Busa ang musukol batok sa mga punuan nagasukol batok sa tinukod sa Dios, ug ang managpanukol mahiagom sa hukom sa silot. Mao kini ang sulti ni Paul dinhi like Peter. Siguro makaingon kita nga si Peter, si Paul, wala sila nagkinabuhi sama sa ato nga kinabuhi, sa ato nga kalibutan karon. No. They live in a world dominated by slavery, incredible abuse, dominated by the abuse of women, killing of children. Sa unang nga panahon, sa time nila na Apostol Paul, no, ang mga dagan nga mga bata nga nangamatay. Once nga ang ginikaanan, paggawas sa bata, muana ang inahan, but pasabot, pwede nga mabuhi ang bata. Pag muana ganyang ginikanan, wala siya kaangayong, dili siya, gusto niya na mamatay ka na siyang bata. Mao ka na siya kadautan sa time ni Paul. Kung i-compare na ito sa karon nga panahon, piringon siya, pagpailalom kamo. Submit sa kining government. Kabalo mo, ang pag-submit nato sa ato nga government, wala kini siya depende kung maayo o dili maayo ang ato ang leader. As
long nga ang balaod dili siya against sa pulong sa Ginoo. Ug mao kana siya taliwala nini ingon ni Apostol Paul dinino, submit kamo sa kini nga mga tao because they were ordained by God. Nganong musabit kita, nganong mapailanon kita sila tungod kay gituga ang Ginoo mo'y nagbutang sila dinha. Ang Ginoo, ang government, ang Ginoo mo'y nagbutang ni ana. The command is very simple. Submit yourself. Second, why we must submit ourselves to the governing authorities? Dili lang because it is the command of God, but second, hindi kita magtapos because of the name of the Lord. Again siya sa ako ang kabubudon, dili ko kangay nini nga balaod. But for the sake sa Ginoo, ingon sa dinhi, be subject for the Lord's sake. Ano nakaingon si Peter? Ano nakaingon si Peter niya na? Kinasahid kita ng mga Kristiyanon sa time ni Peter, gi-persecute sila ug naa ang kinaiya nga pagdumot. Pero ingon ni Peter, for the Lord's sake, magpailalom kamo sa ato ang government. Obey. Bisan pag dili nato gusto, dili ko gusto kung kaugalingon yun ang masunod ko, ang pulong sa Ginoo ingon siya, be subject for the Lord's sake, tungod sa pangalan. Anong himuon niya na to? Because of the Lord. For the Lord's sake. Because it is the way we respond to Him. Now, what does it mean to submit to the authority for the Lord's sake? Nang praise din nga, for the Lord's sake. Now, sa ibon pasabot niya na, kung nag-obey kita sa ato nga government for the Lord's sake, buot pasabot, we are or we obey God. Nagasunod kita sa Ginoo. Ginasunod nato ang Ginoo. It is to obey Him. Since walay authority, since ang authority gikan kini siya sa Ginoo, nag-exist kini tungod sa Ginoo, dinhi sa Romans chapter 13, sa ato ang gigibasa, then you respond submissively to the authority. You are doing it for the sake of the Lord, who instituted the authority. Nganong mi-submit ka, nganong misunod ka sa atong government? Tungod sa Ginoo, tungod kay obedient ikaw, mga Kristohanon. Yes, nakita ka sa why, no? Sa atong government, taas kayo tax, stricto kayo, dagang kita ikasaway. Kung di man na natong pulong sa Ginoo, obey. Submit for the Lord's sake. Tungod kay nag-obey kita, nini nga kalimutan. Kung atong mga leader mo ang isulti nila, sundo na to. Kung ang mga pulis mo ang isulti nila sa tuwa, then sundo na to, because that's what the Bible tells you to do. Kung ang gisulti sa pulis, kung ang gipahimo sa pulis ato dili daw turn ug dili against sa pulong sa Ginoo, then mo-obey kita sa iyahan. Nganong ginahimo kinato? Because of the Lord, because the Lord has called us to obey the authorities, because the authorities are ordained by God. And it is a matter of obedience. Kung tinuod ka ang anak sa Ginoo, for the sake sa pangalan sa Ginoo, we must obey the law. Nga nani nga kalibutan.
Kabalo mo dili nato ma-accomplish ang gipahimo sa Ginoo sa tuwa kung violate nato what God has designed for your conduct in society. Unsang design sa tuwa, gusto sa Ginoo nga magsunod kita. Imana na to, no? Nga ang Ginoo sakto na to, God controls and owns it all. Mao kini siya dapat ang ato ang masabdan ug ma-remind kita. He has ordained government to keep the peace in society, and He has commanded us to submit to that. Mupailalom kita ug musunod kita. Second, what does it mean for the Lord's sake? Sa dihang nag-obey ka sa government, for the Lord's sake, at tungod sa Ginoo, musunod na lang gid ko. Karang ang principle ba? Tungod sa Ginoo, mo-obey na lang gid ko. Musunod na lang gid ko. But pasabot, we obey God. Second, we imitate God. Isundog nato ang Ginoo. Ingon sa gisulti ni Peter in chapter 2 verse 21. For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in His steps. Okay? Wala lang kita nag-obey, but nag-imitate kita sa iyaha. Dini sa verse 21. So that you might follow in His steps. Now, si Jesus Christ was murdered sa duha ka authority. The Jewish authority and the Roman authority. Nagakinabuhi siya under the unjust and unrighteous rule of his life. Pero, he never attacked the government. Wala siya gisulti against the government. He never attacked those in authority. He never led civil disobedience. He never led a demonstration against the sins of the Jewish leaders. Ug mao kini siya nga klase nga kinaya nga sundo nato, imitate nato nga Christian. Ang ilang gihimo, he spoke only of the kingdom of God. Nagwali lang gid siya sa pulong sa Ginoo. He called sinners to repent, come to Him and enter His kingdom. Kung nagapadayon siya og salig sa Ginoo, who judges righteously, and he knew God would do right because God was sovereign. Kung nahadlok kita nga mag-obey sa ato nga government, timan-an nato, God is sovereign. Ang Ginoo mo'y nagbutang, nag-ordain niya nga government din ha. Niya nga leader din ha. Then kung sundon kini nato, kung naasa itong una-una nga basig madaot ko kung mag-obey ko sa atong government, then dito kita magsalig sa Ginoo, dili sa government, because God is sovereign. Is nakita yung mga pagdodoa sometimes sa mga desisyon. Kung naside kita, nga everything controlled sa Ginoo. Ug mao ka na siya nga wala kitay dapat kahadlukan. So Peter ingon siya, submit yourselves because of the Lord. Kung nagsubmit kita tungod sa Ginoo, meaning we obey God. Second, we imitate God. And number 3 and last, we honor God. We honor God. He is honored. Sa dihang makita sa Ginoo ang atuang kinaiya, gracious, peace-making people. Ingon pa ni Robert Haldane, ingin siya, the people of God ought to consider resistance to the government under which they live as a very awful crime.
because it detracts or reduces from the glory of Christ. It shows Christian in anger, hostility, rebellion that is not honoring to God. To see us in peace and graciousness, in kindness, thus honor God. To see us in virtue, obedience, submissiveness, humility, that honors our Christ. Kung nag-disobey kita sa itong government, ang ginuwala na honor sa itong kinabuhi. Pero kung nag-obey kita, ang pangalan ni Jesus Christ na honor kinisya. Nausa nga itong imuon, no? Subo kayo tan-aw, no? Nga may mga Kristohanon who set the example of public civil disobedience. Ayok na wala kinibini sa ato. Christians who set the example of the violation of law. Kung kita matarong kita, anak kita sa Ginoo, who serve the God-ordained government, how can we defy or pagkalaban the very God and the very government He has ordained? Mahimo kitang example sa uban ng mga tao. Mao kini ang gusto ni Peter sa mga Kristohanon. That's why ni Paul bini sa Romans chapter 13 verse 5, therefore, it is necessary for you to obey, not only because you are afraid of God's anger, but also because of your own conscience. It is necessary, need, okay, nga mag-obey kita. This is not optional. Ang pag-submit di ay sa atong government, dili ni siya optional, kundi necessary kini siya nga sundo nato, no? Dili lang tungod kay nahadlok kita sa punishment, sa unsay resulta sa ato ang ginahimo, no? Ug mao kini siya ang ato ang bantayan, no? Nagakahadlok ba kita sa atong authority? Kung nagahimo ka, kung nag-disobey kita sa balaod, dapat kita mahadlok ni ana. Tungod kay nasayop kita sa consequence. Pero kung nag-obey ka sa balaod, nagasunod ka sa balaod, then wala kitay dapat ikahadlok. One time to nagato kami sa mission summit sa Bukidnon, o may mga tinuod no, may mga dili lang Kristohanon kundi dili mga pastors nga medyo gahisad. Kabalo nga ang Davao City bawal ang kining open pipe, bura-bura, no? O yes, nagibutangan nila og silencer ang kining ilang tambutso. Pero paggawas na sa Davao City, dito na sa Kalinan, sa more gawas sa Kalinan, i-open nila. Not knowing nga dito sa Marilog na checkpoint ng mga pulis. Kung dito nadakpan. Kabalo mo bilang ang penalty? 10,000 man niya dato ang open pipe sa motor. Tapos kayo, o nagpailang agad nga pastor. Pastor ni sir, uy pastor! Murag ka namin ang murag insulto nung kahit, pastor, kabalo mo ka sa balaod, pastor. No? Pagpili, pastor, ikaw tanggal sa imuhang tambutso or atikita na to. Tungod kay medyo sakit mo kaayo siguro nga sa imo tanggal siya nga tambutso. O nagpatikit alang 10,000 kaayo. Kung kabalo kita nga naka-violate kita sa balaod, then accept na to ang consequence. Many times no, kapila ko nadakpan dinhi nga wala helmet o
O last na kong nadakpan, wala may helmet ni Ma'am Letlet. O wala isa lang na maghangyo. Kung sir, pwede lang isa ikutang sir. Sige, isa lang. Ano lang, hangyo ng God, dili nga mo yung pastor di ko sir. Ay, kutikiti. Dili na lahat na ko na siyang istorya. Pero kung maghangyo ka, sige, isa lang ating utang. So, dili sa panabor man, so 500 lang bayaran sa walay helmet. Dito sa Panakan, dakpan kong may seatbelt sa aking sa L3. Kung ada ko kayo panabor Fundamental Baptist Church, ibasa niya. Wala lang ko nagkuhan ko. Sige sir, pasensya na kayo sir, nakalimutan niyo na po buwan seatbelt. So, ticket diretso. So, 300 ang gibayaran. May mga sibyat kita, may mga dili kalikayan, no? Pilot kita sa balaod. Pero ang sayop din kung ikaw ang Kristohanon, muhatag ka o sa burno, pabili ka matikitan. Din na sa ito ang konsensya, no? Necessary kini siya dili tungod kay nahadlo ka sa punishment nga maangkon nimo bat ikaduha tungod sa konsensya nimo. Ug more positive motivation siya nganong mo-obey kita sa ato ang government tungod sa for the sake of conscience. Na unsay bud pasabot ini? Because it is right. Nganong musunod ako tungod kay tama kini siya. So our submission to authority is not only to be regulated by the fear of punishment and the fear of the wrath of God, but because it is the right thing to do. Tama kini siya. So for the Lord's sake, we submit to obey Him, to imitate Him, and to honor Him. Last, ingon pa ni George Even, I don't know kung pastor kini siya, Christian kini siya dito sa Russia kini siya. He says, we have a basic unwritten law that everyone lives by in the church in Russia, and that is that if any Christian is ever arrested, he will be arrested for proclaiming the gospel of Jesus Christ, nothing else, nothing less. Not for protesting something else. Ulaw kayo nga, anak ka sa Ginoo, Christian ka niya, napriso ka tungod kay na against ka sa government. Naprotesta ka sa government. O gayom nga, kung naaman kita, kung ibadlong man kita, kung napriso man kita, mas nindot nga ang hinungdan tungod kay nagwali ka sa pulong sa Ginoo. Nagwali ka sa gospel. Naulawan ka ang hinungdan tungod kay nag-share ka sa pulong sa Ginoo. Wala ka naulawan tungod kay nag-disobey kita sa ato ang government. Ug mao kini siya ang hinungdan nganong mag-obey kita sa ato ang government. Ato kini padayon next. Amen. Maguli kita, magawas kita na nagpupuntahan niya mga igsuon ng mga simba. Bitbit ang kumpiyansa sa mga adlok, our fears, our doubts, confusions. I-remind kita sa pulong sa Ginoo that God is in control. Wala tayo kahadlukan kung sa mahimo sa tao sa atong lawas, kung sa mahimo sa yawa sa atong kinabuhi. Anyway, wala mahitabo sa atong kinabuhi unless it is permitted by the one who controls everything. Amen. Salamat Ginoo sa minsay sa pulong sa Ginoo. O ikaduhang panalangin mo na igsuon, tukang nga ang basihanan sa akong prinsipyo panghunahuna, dili ang hunahuna sa tao, kundi ang pulong o hunahuna sa Ginoo. Not what others said, but what God said.
Dulay ko ng Ginoo pag nabuntag ato na experiencehan sa mag-usa pa iyang pagkamatinumanon sa pagsangkap o paglingkod ka nato sa kahibalo o sa grasya ni Isang Kristo. There is again a command to obey, iyang hinapuntanan sa pagtindog palihog, a command to bring all the tithes into His storehouse para sa bulaton sa Ginoo. Akong basahon ang pulong sa Ginoo mga igsoon pagkahuman mag-aangkop kita, and then we will sing our Thanksgiving song. Atong ihulog itong mga tithes and offering, missions and pledges sa atong offering box. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear, because of what the Lord has done for us. Amen. Pabilin kita sa pagtindog sa magawit kita sa itong closing song. It is fun sa minsan sa punong sa Ginoo mga igsoon. Let's sing footsteps of Jesus. It was example and modeled by our Lord Jesus Christ that He Himself obeyed the government. Pagkabugat sa hinungdan, nganong atong buhaton ang pag-respond sa minsan sa pulong sa Ginoo. Tinawag niya mga igsoon ang result sa kasing-kasing karangyaan. Ready? Sing. Ready? Sing. Sweetly, Lord, have we heard Thee calling, come, follow me. And we see where Prince calling in us to thee.
ang Ginoo, ang grasya sa Panginoong si Kristo, ug ang pakig-ambit sa balahan ng Espiritu magauban ka natong tanan hangtod sa kanturan. Amen.